Sa Juan, ang kabanata ho ay 4, mga talata pong 27 hanggang 42. So, John chapter 4, verses 27 to 42. So, mahaba-haba po yung ating i-cover. Pero sana handa po kayo na sumama sa akin sa atin pong pag-aaral na ito. So, tutuloy na ho natin yung ating naputol na serye nung mga nakaraan sa aklat ng Juan. At tayo po ay natagpuan natin ng ating mga sarili na nandito na po sa mga talatang 27 hanggang 42. But for the sake of time, hayaan nyo pong basahin lamang ho natin yung verses 27 to 30, and then tatalon po tayo sa verses 39 to 42. Tandaan nyo po, verses 27 to 30, and then tatalon po tayo sa 39 to 42. So, mangyari po magsitayo tayong lahat bilang pagbibigay galang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ito po ang salita ng Panginoon, verse 27, at sa ganito'y nagsidating ang kanyang mga alagad, at sila'y nangagtaka na siya'y nakipagsalitaan sa isang babae. Gayon may walang taong nagsabi, ano ang iyong hinahanap? O bakit ka nakikipagsalitaan ka sa kanya? Sa gayoy iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at napasabayan, at sinabi ng mga tao, magsiparito kayo, o sinabi sa mga tao rather, magsiparito kayo, sabi ng babae. Tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Mangyayari kayang ito ang Kristo? Nagsilabas sila sa bayan at nagsiparoon sa kanya. Samantala, verse 39 po tayo. Talon po tayo ron. At marami sa mga Samaritano sa bayang yaon ang sa kanya'y nagsisampalataya dahil sa salita ng babae na nagpatotoo. Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Kaya nang sa kanya'y magsidating ang mga Samaritano, ay sa kanya'y ipinamanhik nila na matira sa kanila. At siya'y natira roong 2 araw. At lalo pang marami ang mga nagsisampalataya sa kanya dahil sa kanyang salita. At sinabi nila sa babae, ngayon nagsisampalataya kami, hindi dahil sa iyong pananalita, sapagkat kami rin ang nakarinig at nalalaman naming ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang makapangyarihan at hindi nagkakamali na mga salita. Makakaupo na po kayo, mga minamahal. Ang titulo po ng ating ating pangangaral ngayon ay si Jesus, ang tagapagligtas ng sanglibutan. Isa po sa nakikita ko pong malaking problema ng mga mananampalataya o maging po ng iglesia sa panahon po natin ngayon ay ang kawalan po nito ng gigil o yung matinding pagnanais na maipasalagana po ang ebanghelyo sa maraming mga tao. Marami pong mananampalataya, mga kapatid, ang nasasatisfy na lamang pong maging miyembro ng SSS, saved, secured, and satisfied. Marami pong mga mananampalataya na nasisiyahan na lang po na sila po ay ligtas, sila po ay nakasisigurado ng ligtas, at sila po ay nasisiyahan na lang ng walang ginagawa at nananatiling gayon. Marami pong mga mananampalataya ang wala na pong pakialam sa tinatawag na Great Commission na ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng mga nilikha. At sila'y bautismohan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Wala na pong pakialam ang maraming Kristiyano. Sa panahon po natin ngayon na paipalaganap ang mabuting balita, marami pong mga mananampalataya ang busy na lamang po sa kanilang pansariling business, pero wala na pong pake sa kingdom business. Ang malungkot, ang implikasyon po noon, mga kapatid, kung hindi nyo napapansin, ay wala na silang pakialam kung may pupuntang mga tao sa impyerno o kung marami na pong taong pupunta sa impyerno, basta sila po ay ligtas na. Marami pong mga Kristiyano, hindi nila namamalayan, nagiging makasarili sapagkat yung kaligtasan, yung mabuting balita, yung ebanghelyo nagdulot sa kanila ng kaligtasan, hindi nila magawang ibahagi sa iba ng mga tao
na napapahamak. At ang isa pang implikasyon nun, mga kapatid, kung di kayo magiging maingat, lumalabas na parang wala tayong pakialam sa kalooban ng Diyos na iligtas po ang maraming mga makasalanan na sa pamamagitan po ng kanyang ebanghelyo. Taliwas po yan, mga minamahal, sa mga makikita ho nating katuruan at halimbawa sa mga talata pong ating pinag-aaralan po ngayon. Sa mga huli pong bahagi ng ating pag-aaral, sa encounter po ng ating Panginoong Hesus sa babaeng Samaritana, makikita po natin ang pagtuturo niya dito na tayo po ay dapat maging bahagi sa pag-aani ng mga kaluluwa sa kaligtasan. Na tayo po bilang kanyang iglesia at bilang isang individual na mananampalataya ay maging instrumento po ng Diyos para palaganapin ang kanyang kaharian dito po sa lupa sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kanyang ebanghelyo. Yun po task natin, mga minamahal, na madalas nating nakakaligtaan. Yun po tungkulin ng kanyang iglesia sa kabuuan at natin bilang isang mananampalataya sa individual. At yan po yung makikita natin sa talatang ating pinag-aaralan po ngayon, na hinati lamang po natin sa 3 bahagi. Yung una po ay pinamagatan kong ang patotoo ng babae in verses 27 to 30. Ang pangalawa po ay pagsugo sa mga alagad in verses 31 to 38. At ang pangatlo ay ang pagkaligtas ng mga Samaritano in verses 39 to 42. Ang patotoo ng babae, ang pagsugo sa mga alagad, at ang pagkaligtas ng mga Samaritano. Yan po yung ating outline na susundan dito po sa ating pangangaral. So aralin po natin isa-isa, mga kapatid, at dalangin ko po na sa atin pong pagkatuto sa mga talatang ito ay magising po nito yung natutulog po nating kaluluwa para po sa atas ng ating Panginoong Hesus na palaganapin po ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So ang una po na gusto ko pong pag-aralan natin ay ang patotoo ng babae. Ang patotoo ng babae in verses 27 to 30. Sa mga talata pong iyan, makikita po natin na ang patotoo ng babaeng o yung patotoo ng babaeng Samaritana, matapos po niyang maunawaan na ang kausap po niya mismo ay ang matagal na po nilang hinihintay na Kristo. Maalala niyo ho in verse 26, di po ba? Siniwalat, hinayag, at rektang sinabi ng ating Panginoong Hesus na siya po ang Kristo. So ito po yung mga pangyayari matapos pong marinig iyon ng babaeng Samaritana. Ang sabi po sa verse 27, at sa ganito'y nagsidating ang kanyang mga alagad at sila'y nangagtaka na siya'y nakipagsalitaan sa isang babae. Gayon may walang taong nagsabi, ano ang iyong hinahanap? O bakit nakikipagsalitaan ka sa kanya? Pansinin niyo po yung phrase doon sa unang bahagi, mga kapatid, at sa ganito'y. Doon po siya nagsimula, di po ba? Sa English translation, yan po ay sinalin as just then. Ito po ay nagpapakita na meron pong ipahayag o pinahayag ang Panginoong Hesukristo sa Samaritana na siya nga po ay ang Kristo, o ito po yung mga pangyayari na matapos pong ipahayag ng Panginoong Hesukristo sa Samaritana na siya nga ang Kristo na matagal nilang hinihintay, na magsasabi sa kanila ng lahat ng mga bagay in verses 25 to 26, ay sakto naman po, pagkatapos po ng pangyayaring iyon, dumating po yung kanyang mga alagad in verse 27. Hindi po natin marahil namamalayan na ito po ay nagpapakita ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Paano ko po nasabi, mga kapatid? Kasi po, alam niya, dahil nalalaman po niya ang lahat ng mga bagay, ang sakto pong timing kung kailan niya dapat ipahayag o sabihin sa Samaritana na siya nga po ang Kristo. Si Kristo po ay in control sa sitwasyon pong ito, mga kapatid. Hindi po siya nahuling sabihin ito na magiging dahilan na ma-interrupt siya ng mga kanyang mga alagad. So imagine niyo kung late na sabi ng Panginoon na siya yung Kristo, so pwedeng mapigilan na agad ng mga alagad yung kanilang pag-uusap, kasi sa mata ng mga alagad, bawal makipag-usap ang guro sa mga babae, lalo na sa kalsada. So hindi din naman po siya naunang sabihin ang katotohanan ito sa Samaritana
na magiging dahilan naman po ng maaga niyang pag-alis. At kapag umalis po agad yung Samaritana at ibinalita niya yung mabuting balitang ito na nakita niya na ang Kristo, mamimiss po ng mga alagad, mamimintis po ng mga alagad yung napakagandang pangyayaring ito kung saan ililigtas ni Kristo ang maraming mga Samaritano. So sakto po yung timing ng ating Panginoong Jesus. Alam po ng Panginoon kung kailan niya sasabihin ang dapat niyang sabihin. Si Kristo po ay hindi nawawala sa timing, mga kapatid. Siya po ay palaging in control sa lahat ng sitwasyon sapagkat po, siya po ay isang tunay na Diyos. Maaga po itong encouragement sa atin, mga kapatid, na sa atin pong paghayo upang ibahagi ang ebanghelyo sa ating kapwa, hindi po nanonood lamang ang ating Panginoong Jesus at naghihintay ng mga mangyayari. Siya po ay active, siya po ay in control sa nangyayari hindi lang sa ating buhay, kundi sa ating ministeryo ng pag-iibanghelismo. Kasama po natin, di ba? Sabi niya sa huling bahagi ng Mateo 28, kasama natin siya hanggang sa huling mga panahon. Siya po ay in control, siya po ay nag-orchestrate ng lahat ng mga pangyayari, lalo na sa ating gospel ministry. So matapos po mismong ipahayag po ng ating Panginoong Jesus sa Samaritana na siya ang Kristo o ang tagapagligtas, mapapansin po natin sa talata na agad-agad pong dumating ang kanyang mga alagad. Nakita niyo po ba yon? So maalala po ninyo sa ating pag-aaral nung nakaraan na umalis po yung mga alagad niya, hindi po ba? Saan po nagpunta yung kanyang mga alagad? Di po ba according sa chapter 4 verse 8, umalis sila para bumili ng mga makakain. So baka pumunta ho sila sa isang pamilihan o isang palengke. So pagkatapos sa pagkakataon pong ito, sila po ay nakabalik na mula po sa pamilihan upang bumili po ng pagkain. At laking gulat po nila, pagbalik po nila, na naabutan po nila na ang ating Panginoong Jesus ay nakikipag-usap sa isang babae. And take note, hindi lang basta babae, isang babae na taga Samaria. Ang sabi po ulit sa verse 27, at sila'y nangagtaka. Nakita niyo ho yun? Sila'y nangagtaka na siya'y nakikipagsalitaan o nakikipag-usap sa isang babae. Yung babae pong kausap ng Panginoong Hesus dito ay walang iba kundi yung Samaritana na kausap na niya mula pa sa verse 7, pinag-aralan natin. Sila po ay nagulat sapagkat hindi po nila kostumbre, hindi nila kasanayan, lalo na po pagdating sa isang guro gaya ng ating Panginoong Hesus, na sila po ay makikipag-usap sa mga babae sa kalsada. Hindi, yung mga Hudyo, napaka-sensitibo po dyan. At ultimo nga po yung kanilang asawa yung sa kultura ng mga Hudyo, hindi nila kinakausap yung asawa nila sa kalsada, sa pampublikong lugar. Ganyan po ka-istrikto ang mga Hudyo noon pong araw. Kaya naman po, laking gulat nila, maintindihan ninyo, nung matagpuan po nila na ang kanilang guro na si Jesus ay nakikipag-usap sa isang babae. At hindi lamang po isang babae, siya po ay babaeng mula sa lahi ng kanilang mga kaaway. Nalala niyo po, meron silang hidwaan ng mga Hudyo at mga Samaritano. Na naaral na ho natin in verse 9 kung bakit. Pero dahil po sa mataas nilang respeto sa Panginoong Hesus, wala pong nag-question sa kanyang ginawa. Ang sabi po sa huling bahagi ng verse 27, gayon may walang taong nagsabi, ano ang iyong hinahanap o bakit nakikipagsalitaan ka sa kanya. Wala hong nagtanong, wala pong nag-question sa atin pong Panginoong Hesus. So matapos po ng pangyayaring ito na natuklasan ng babaeng Samaritana na ang kausap niya mismo ay ang Kristo na matagal na po nilang hinihintay, agad-agad po siyang bumalik sa kanyang bayan at ipinamalita po sa kanyang mga kababayan ang magandang balita. Tingnan niyo po yung banggit in verses 28 to 29. Tingnan niyo po yung ginawa dito ng babaeng Samaritana. Matapos po niyang malaman na ito palang taong ito, na lalaking ito, na nakita ko sa tabi ng balon, ay siya palang Kristo. Ang sabi po sa verse 28, sa gayoy iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at napasabayan at sinabi sa mga tao, magsiparito kayo. Tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Mangyayari kayang ito ang Kristo? Yung banga po na iniwan ng
Samaritana in verse 28 ay gawa po sa putik. Kung pamilyar kayo sa mga paso, di po ba? So malaki po itong banga at mabigat na karaniwang pinapasan po ng mga nag-iigib sa kanilang balikat. Ano? Parang naalala ko yung trabaho ni Kuya Pando. Di ba Kuya Pando, minsan dito natin pinapasan. O si Kuya Pando yata sa ulo. No? Pero yung babaeng Samaritana, malamang dito niya pinapasan o minsan nasa likod po niya. Ano? Ganun po yung kasi sa laki at bigat ng banga ng tubig. So, mapapansin po natin sa talata na dahil po sa sobrang excited ng babaeng ito, na sabihin sa kanyang mga kababayan ang magandang balita, dumating na ang Kristo na matagal na nating hinihintay. Narito na ang Mesiyas. Iniwan po niya yung kanya daladalang banga upang madali po siyang makauwi sa kanyang bayan at maipamalita ang tungkol kay Kristo. O mga kapatid, ito po ay isang natural na ugali ng isang taong tunay na nakaranas na ng kaligtasan. Una, mapapansin niyo po na talabas po sa naging ugali niya noong mga nakaraan nating pag-aaral na labis po siyang nagpapahalaga sa mga temporal na bagay. Halimbawa, yung tubig. Maalala ninyo, di ba, sa mga nakaraang pag-aaral natin? Ang Panginoong Hesus, nagtuturo siya ng mga bagay na espiritual. Yung mga bagay na tubig ng buhay, yung living water. Pero nasa isip ng babae, yung temporal pa rin tubig. Hindi pa rin niya mag-get. Kasi umiikot yung isip niya, yung buong buhay niya sa mga temporal na bagay. Yun po yung mahalaga sa kanya. Wala siyang pake sa mga espiritual na bagay. Wala siyang pake sa buhay na walang hanggan. Higit na po siya ngayon sa pagkakataong itong interesado kay Kristo kaysa sa mga bagay ng sanlibutan. Paano natin nasabi, mga kapatid? Iniwan niya yung banga na una niyang pinapahalagahan. Nung nakilala niya si Jesus na ang kanyang buhay. Si Jesus na ang pinakamahalaga sa kanya. Si Jesus na ang bukang bibig niya. Mga kapatid, dumating na po ba tayo sa ganitong punto ng buhay po natin na patapos po nating makilala si Kristo ay tila pumutla na o nawalan na ka na ng interes sa mga bagay ng sanlibutan? Masasabi mo ba at nakikita ba sa buhay mo na ang pinakabalhaga na sa iyo ay ang ating Panginoong Hesukristo at hindi na yung mga temporal na bagay? At iyan po mga kapatid ay hindi lamang nasusukat sa pagdalo mo sa simbahan tuwing linggo. Nakikita din po yan kung gaano mo ginugugol ang iyong oras araw-araw. Nauubos ba ang oras mo sa mga gawaing bahay, hanap buhay, paglilibang, pag-aaral, pero wala ka ng panahong manalangin at magbulay man lang ng kaniyang salita? No? Kamusta po mga kapatid ang ating daily devotion? No? Baka po inaakala natin ng pagbibigay po ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa ating Panginoong Hesus ay tuwing linggo lang. Hindi po. Na-honor nyo ang pagpapahalaga ninyo sa Panginoong Hesus sa araw-araw ninyong buhay, at isang barometro po niyan ay yung palagian ninyong pakikipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin at sa pagbubulay-bulay ng inyong pong mga salita. Na Kanya pong mga salita, rather. Nakikita din po yan kung paano natin gamitin ang ating mga salapi. Alam niyo po ba yon? Palagi ba nating nauuna sa ating budget ang ating mga babayarin, yung atin pong pang-Shopee, at ang tira-tira na lamang po ang ibibigay natin sa Panginoon para sa cause ng gospel? Nakikita din po yan sa laman ng ating puso at isip, mga minamahal. Sumasagi man lamang po ba sa isip mo na ang ating Panginoong Hesukristo ang pinakamahalaga? Sumasagi man lang po ba sa isip mo na siya ay paglingkuran? O ang puso mo ay punong-puno ng mga pansarili mong kagustuhan at mga bagay at mga pangarap mo na pangsarili lamang? Mga kapatid, dumating ka na ba sa punto ng buhay mo na gaya ng babaeng Samaritana na iniwan ng kanyang banga ng tubig ay hindi na ang priority o hindi na priority ang sarili niya, kundi ang bagay na may kinalaman sa Diyos? Dumating ka na ho ba, kapatid, sa puntong gayon ng iyong buhay? Pinakamahalaga na ba sa iyo ang ating Panginoong Hesukristo? Mga kapatid, kung hindi pa, napakalaki po ng posibilidad na hindi pa dumadating sa atin ang kaligtasan, sapagkat wala pong tunay na mananampalataya ang walang pakialam sa Panginoong Hesus at kung paano isusulong ang kanyang kaharian dito sa lupa.
Kung ikaw po ay tao o nagpapakilalang mananampalataya pero you don't care about our Lord Jesus Christ at kung paano yung progress ng kanyang gospel, napakalaking question po yan sa ating tunay na pananampalataya, kung yan man po ay tunay. Kasi po makikita natin dito, oras na yung babae ay nakakilala sa Panginoong Jesucristo, ang agad po niya naging response ay iwan yung kanyang banga ng tubig at ipamalita ang tungkol kay Kristo. Now, hindi ko po sinasabi na iwan ninyo ang inyong mga trabaho. Ang sinasabi ko lamang po, mga kapatid, kapag po ba papipiliin kayo kung ang trabaho ang Panginoong Hesus, pamilya o Panginoong Hesus, sarili mong kasiyahan o kasiyahan ng Panginoong Hesus, mananaig po ba ang kagustuhan ng Panginoong Hesus? Kagaya po dito sa mga talatang ating pinag-aaralan. Makikita po natin ang ebidensya ng kanya pong conversion dahil mas mahalaga na po sa kanya si Kristo kaysa sa isang bangang tubig o anumang temporal na bagay. Maliban po dyan, mga kapatid, masasabi pong dumating na ang paghahari ng Diyos sa puso ng Samaritanang ito sapagkat hindi lamang niya iniwan ang kanyang banga, agad po niyang ibinalita ang mabuting balita sa iba. Balikan po natin yung sabi in verses 28 to 29, ang sabi ron, sa gayoy iniwan ng babae ang kanyang bunga ng tubig o banga ng tubig rather at napasabayan at sinabi sa mga tao, magsiparito kayo. Tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsasabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Mangyayari kayang ito ang Kristo? So sa unang tanaw, mga kapatid, lalo na kung yung huling bahagi ng verse 29, tila duda pa siya na si Jesus ang Kristo, but that is not the case, mga kapatid. Siya po ay kumbinsido na matapos po niyang ma-witness kung sino ang Panginoong Jesus sa mga unang talata sa palamang po ng ating pinag-aaralan, ay kumbinsido na talaga siya na si Jesus ang Kristo, na siya ang tagapagligtas. Ginamit lamang po niya yung ganitong klaseng pananalita na para bagang siya ay nagdududa o nagtatanong upang mahikayat po ang kanyang mga kababayan na sila po mismo ang pumunta sa Panginoong Jesus upang makita nila ang kasagutan sa kanyang tanong. So makikita po natin sa talata na ang unang response ng babaeng Samaritana matapos po siyang maligtas ay yung excitement na ipamalita po ito sa iba, lalo na po sa kanyang mga kababayan. At iyan po ay natural na response ng isang tunay na mananampalataya, mga kapatid, sa sobrang amazed niya na sa napakayamang biyaya ng Diyos na siya, bagamat makasalanan, ay kinahabagan niya at iniligtas niya. Na siya kahit hindi karapat-dapat ay tinubos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at pagtapos ng 3 araw ay nabuhay muli. Hindi po niya mapigilan ang kanyang sarili na ibalita ang kamanghamanghang biyayang ito sa iba. Ang malungkot po sa maraming nagpapakilalang mananampalataya ngayon, mas excited pa po ang marami na ibalita na pumasok na po ang Gilas Pilipinas sa semifinals. Kaso natalo kagabi sa Brazil. O kaya naman mas excited pa tayong ipamalita sa iba na tungkol sa na-achieve ng ating mga anak. O kaya naman mas excited pa tayong ibida sa ating mga kumare at kumpare yung bago nating nabiling appliances. Pero wala po tayong kagana-ganang ibahagi ang ginawa ni Kristo sa buhay natin na siya pong nagligtas sa ating mga buhay. Guilty po ba tayo, mga kapatid? At wag naman po sana ang dahilan kaya hindi tayo excited ikwento ang pagkaligtas sa atin. Dahil hindi pa talaga natin tunay na nararanasan ng kaligtasan. Wag naman po sana, mga kapatid. Kasi kung talagang naranasan natin ang isang napakagandang bagay, hindi ho natin maiiwasang maikwento ito sa iba. Tama po ba? Nagme-make sense po ba ako, mga kapatid? Naalala ko po nung araw, nung kasasagot lang po sa akin ng aking nobya, na asawa ko na po ngayon, si Marie Chris. Hindi po, kasi kasagsagan ng aking init ng pag-ibig sa kanya Hindi po, palagi pong hindi maiwasan na palagi ko po siyang nababanggit sa aking mga kaibigan at mga katrabaho.
Ano, yung wag kang makakita ng isang pagkain na alam mong paborito ni Marie Chris, nasasabi ko, alam mo, paborito yan ng girlfriend ko. Ano? Alam mo, pag nakarinig ka ng banda, halimbawa na tumutugtog, ano, at sasabihin ko na lang bigla na alam mo, crush ng girlfriend ko yung vocalista ng bandang yan. So kahit ala naman sa pag-uusap namin yung girlfriend ko na si Marie Chris nung araw, ano, kasi asawa ko na nga siya ngayon, naisisingit ko lagi siya sa usapan. Bakit, mga kapatid? Kasi in love ako sa kanya at masayang masaya ako na naging kasintahan ko na siya. Di ba ganun tayo pag kami masayang nangyari sa ating buhay? Ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, may higit pa po bang gagandang pangyayari na ikaw na karapat dapat sanang ibulid sa apoy ng impyerno dahil sa iyong mga kasalanan ay kinahabagan at iniligtas ng ating Panginoong Hesus? Mag-imagine nga kayo ng mas maganda pang bagay kaysa doon. Na ikaw na dati niyang kaaway ngayon ay ikaw ay naging kasalo sa kanyang hapag at itinuring niyang sariling kaibigan at sariling anak. Mga kapatid, nasisiyahan ka bang tunay na ikaw ngayon ay tinuturing ng anak ng Diyos? Tunay ka bang nasisiyahan na ikaw ay hindi na magdadanas ng walang hanggang kaparusahan sa impyerno, kundi ikaw ay aaliwin na ng walang hanggan sa langit? Kung gayon, kung ikaw ay talagang nasisiyahan sa kaligtasang tinanggap mo, kung ikaw ay sumampalataya na, ang susunod ko sa iyong tanong, naibahagi mo ba ang mabuting balitang ito sa iba, gaya po ng isang babaeng Samaritana na pinag-aaralan po natin? Naibahagi mo na po ba ito sa iyong mga kaibigan, sa iyong kumare, at sa iyong mga kapitbahay? So matapos pong ibalita ito ng Samaritana sa mga kababayan niya, ang sabi po sa verse 30, nandun na po tayo, nagsilabas sila, yung mga kababayan ng Samaritana, nagsilabas sila sa bayan at nagsiparoon sa kanya. Yan po, mga kapatid, ang napakasarap po na tanawin na sana ninanasa po nating lahat dito po sa iglesia, na ang mga tao na hindi pa sumasampalataya ay nakikita nating lumalapit sa ating Panginoon at tagapagligtas. At yan po ay resulta ng simpleng patotoo ng babae tungkol sa Panginoong Jesus. Mga kapatid, minsan napangungunahan lamang po tayo ng hiya at hina ng loob, pero may mga tao pong tinalaga na ang Panginoong Jesus para sa kaligtasan, na naghihintay lamang pong ibahagi natin sa kanila ang mabuting balita, at sila po ay tiyak na tutugon at lalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Meron ng mga taong pinili ang Diyos buhat ng lalangin ng sanlibutan na maliligtas. Ang problema lang, hindi natin sila kilala. Wala silang tatak sa ulo, wala silang buntot. Kaya kailangan nating ibahagi ang ebanghelyo sa lahat ng mga tao. So yan po yung unang bahagi ng narrative na ating pinag-aaralan, mga kapatid, namely ang patotoo ng babae. Now, tingnan naman po natin ang pangalawang bahagi ng kasaysayang ito na pinamagatan po natin ang pagsugo sa mga alagad. Ang pagsugo sa mga alagad. So after po ng pangyayaring ito, bumaling naman po si Apostol Juan na nagkikwento po ng mga pangyayaring ito sa mga kaganapan sa gitna naman po nila at ng ating Panginoong Hesukristo. In verses 31 to 38, makikita po natin ang pagsugo ng ating Panginoong Jesus sa kanya pong mga alagad. Pero ito po ay nagsimula sa pagpapakita ng magandang halimbawa na dapat tularan po ng mga alagad na makikita po natin mismo sa ating Panginoong Jesus. Pansinin niyo po yung banggit po niya in verse 31. Ang sabi huron, samantala, so habang papunta yung maraming Samaritano sa Panginoong Jesus, ay ipinamanhik sa kanya ng mga alagad na nanagsasabi, Rabbi, o yung magalang na pagsasalita na teacher or master, kumain ka, sabi ng mga alagad kay Jesus. Dito, makikita po natin yung concern ng mga alagad sa Panginoong Jesus. Dahil marahil oras na po ng pagkain. Sa mga oras na ito, gaya mamaya, mga kapatid, malapit na ang oras ng pagkain. So, nagugutom na ba kayo?
Okay, hindi pa naman. So, konti na lang ho. Konting test. Maganda po itong mapag-aaralan ho natin dito. So, naging concern yung mga alagad kasi oras na marahil ng pagkain. Ayaw nilang malipasan ng gutom ang Panginoong Hesus. Kaya sabi niya, Guro, Rabbi, kumain ka. Ngunit, nakabibigla po yung tugon ng ating Panginoong Hesus sa paanyayang ito ng kanyang mga alagad. Ang sabi po niya in verse 32, I hope nasusundan niyo po ako, sabi niya, datapwat sinabi niya sa kanila, ako'y may pagkain kakanin na hindi ninyo nalalaman. Ang mga alagad nga ay nangag-usapan, may tao kayang nagdala sa kanya ng pagkain? So, nagtaka po ang mga alagad. Akala nila, kumain na ang Panginoong Hesus, kaya ayaw niyang kumain. Ang isip ng mga alagad, physical na pagkain pa rin. Kaya nilinaw po ng Panginoong Hesus ang ibig niyang sabihin pagdating po niya sa verse 34. Ang sabi po sa verse 34, sinabi sa kanila ni Hesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Hindi po pala temporal na pagkain ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus, kundi ang kanyang pagkain ay espiritual. Ang gawin ng kalooban at tapusin ang pinagagawa sa kanya ng Panginoong Diyos, ang Ama. Ito po pala ay pagkaing espiritual. Ito daw po ang gawin ng kalooban ng Ama at tapusin ang mga pinagagawa niya sa kanya. Ito po ay pumapatungkol sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos sa lupa sa pamamagitan po ng pagpapahagi ng Ebanghelyo at iligtas po ang mga makasalanan sa pamamagitan po ng kanyang pagsasakripisyo ng kanyang buhay sa krus at pagkabuhay muli. Yan po yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus na mahalaga sa kanya gaya ng isang pagkain. Ayon po sa Panginoong Hesus, ang pagsunod sa kalooban ng Ama ay itinuturing niyang gaya ng isang pagkain na kinasasabikan niyang kainin at nagbibigay sa kanya ng lakas at ng kasiyahan sa kanya. Isang napakahalagang attitude po, mga minamahal, na dapat po tinataglay natin lahat bilang mga mananampalataya. Tayo din po ba, gaya ng ating Panginoong Hesus, ay nananabik palagi na sundin ang kalooban ng Ama sa ating mga buhay? Tayo po ba ay nakakaramdam ng kasiyahan at kalakasan sa tuwing nagagawa po natin ang nais ng Ama sa atin pong mga buhay? Mas higit po ba tayong nasasabik na sundin ang kalooban ng Ama kaysa sa pansamantalang satisfaction at kasiyahan na ibinibigay ho ng sanlibutan? O mga kapatid, napakahalagang attitude ng ating Panginoong Hesus na sana po ay pamarisan po natin. Ngunit alin po ba particularly ang kalooban ng Diyos sa buhay ng mga alagad niya gaya po natin? Makikita po natin yan na sinabi po ng Panginoong Hesus in verses 35 and following. Ang sabi po niya in verse 35, hindi baga sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa at saka darating ang pag-aani? Tupong muna tayo doon, mga kapatid. Ayon po sa aking pag-aaral, ang buwan po ng pag-aani sa rehiyong ito, na kung saan naroon ang Panginoong Hesus nung time na ito, ay buwan ng April or early May. No, so kung may 4 na buwan pa po, may 4 na buwan pa po bago ang anihan, ang pangyayari pong ito ay nangyari between December or January, early January. Then sabi po ng Panginoong Hesus sa pagpapatuloy, narito na inyo'y aking sinasabi o sa inyo'y aking sinasabi, itanaw ninyo ang inyong mga mata at ang inyong tingnan ang mga bukid at na mapuputi na upang anihin. Ano po ibig sabihin nun, mga kapatid? Ito po ay hindi pumapatungkol sa mga tanim na nararapat ng anihin, physical na tanim, sapagkat napaliwanag ko na po sa inyo na hindi pa po panahon ng pag-aani noon. Kumbaga sa palay, green pa yung palayan, hindi pa anihan, Kuya Pando, di ba? Kapag anihan na, nagkikita nyo, namumuti na yung mga palay, hindi po ba? So hindi pa po anahin. So ano po yung tinutukol at sinasabi ho dito ng Panginoon na dapat anihin, na namumuti na, na mga hinog na. Ang sinasabi po dito ng Panginoong Hesus ay ang mga aanihing kaluluwa
sa kaligtasan. Namely, yung mga Samaritanong papunta na sa Kanya. Marahil natatanaw na ng Panginoon ang laksa-laksang mga tao na papalapit sa Kanya. Narito na ang ating aanihin. Narito na ang mga taong kailangang iligtas ng Ebanghelyo. Then sabi po ng Panginoong Hesus in verse 36, ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga sa buhay na walang hanggan, upang ang naghahasik at ang umaani ay mga gagalak kapwa, sapagkat dito ay totoo ang kasabihan, isa ang naghahasik at iba ang umaani. Kayo'y sinusugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpagalan. Iba ang nagpagal at kayo'y siyang nagsipasok sa kanilang pinagpagalan. Ano po ibig sabihin nun, mga kapatid? In verse 36, makikita po ninyo na ini-encourage po ng Panginoong Hesus ang mga alagad na umani ng mga kaluluwa sa kaligtasan sa pamamagitan po ng pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo. Sila daw po, mga kapatid, ay tatanggap ng upa. Ibig sabihin, tatanggap sila ng gantimpala sa langit. Kung sila po ay magiging tapat na mag-ani ng mga kaluluwa sa pamamagitan ng Ebanghelyo. O mga kapatid, hindi po pala nawawala ng kabuluhan yung ating effort na ibahagi ang Ebanghelyo sa iba, sapagkat darating yung panahon, bibigyan tayo ng Diyos ng gantimpala sa lahat po ng mga iyan. Hindi po wasted ang ating ini-invest na time, effort, and even money for the sake of the gospel. Yung mga naghahasik naman po ay pumapatungkol po primarily in this context sa Panginoong Hesus. Sila po yung nagtatanim. Pero hindi lamang po limited sa Kanya. Kasama po dito si Juan Bautista, yung kanyang mga alagad at yung mga Old Testament writers and prophets. Sila po yung mga unang nagpagal na maibahagi at maihasik ang salita. Sila po yung mga naunang nag-effort para maipangaral ang salita ng Diyos. Ang mga alagad po, gaya natin, ang inatasang mag-ani sa pamamagitan po ng pagbabahagi sa kanila ng Ebanghelyo upang sila po ay magkaroon ng kaligtasan. Kapag daw po ginawa natin iyon, mga kapatid, nakikibahagi daw po tayo sa kagalakan ng nangahasik. Namely, ang ating Panginoong Hesus at ang mga nauna sa atin na nag-effort na maipalaganap ang kanyang salita. Sa makatuwid, mga kapatid, may dala po palang kagalakan ng puso sa tuwing nakikita natin na may mga taong naliligtas. Nagagalak po ba kayo? Kapag po may naliligtas na tao, kapag po meron tayong binabautismuhan, saya po ba yung nararamdaman natin? And I hope, mga kapatid, gayon po ang ating nararamdaman sapagkat gayon po ang tamang pakiramdam. At kung nagagalak po tayo, kung sinasabi nyo, kung nag-amen kayo kanina, nakatitiyak po ako, natutulong po kayo. At makikibahagi po kayo sa goal na iyon na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesus, na maipahagi ang Ebanghelyo sa iba. Amen po ba, mga kapatid? Parang isa na lang yun ang amen. Si Nanay Lydia na lang ata sasama sa pagsulong ng Ebanghelyo. And when I say, mga kapatid, baka kaya kayo hindi nag-amen, iniisip nyo, ibig sabihin ba nun, sasama kami kay pastor na magbahay-bahay? Ganun ba yung ibig sabihin na tutulong kami sa pag-iebanghelyo? Hindi ko po, maganda po yan at kung kayo binibigyan ng heart ng Panginoon na magbahay-bahay and to share the gospel sa mga strangers. Pero yung simple nyo lang kung pananalangin para maipalaganap ang ebanghelyo sa pamamagitan po ng ating iglesia ay maganda na pong simula. Ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, na ibabanggit nyo lamang, na mabanggit nyo man lang po ba sa prayer ninyo na mapalaganap pa yung ebanghelyo? Ang inyo po bang suporta, ang inyo pong suporta pinansyal para magamit sa pagpapahayag ng ebanghelyo ay isa din pong paraan ng pagtulong. Alam niyo po ba kaya hindi tayo makapagtuloy-tuloy na mag-street preaching sa palengke dahil kailangan pa nating mag-ipon ng trolley speaker kasi nakakahiya naman mag-street preaching ka na makikisaksak ka pa. Di po ba? So, wala na pong libre sa panahon natin ngayon. No? May mga gastusin para ipahayag ang ebanghelyo sa mga tao. Mga kapatid, marami pong pagkakataon, marami pong paraan para makatulong po tayo para sa progress ng gospel. Ang malungkot lamang po kung wala po tayong pakialam. Pero kung tunay kang mananampalataya, I don't think
hindi mo gugustuhin at hindi ka tumulong para maipalaganap ang ebanghelyo. Ito po ang kalooban ng Diyos sa ating iglesia at sa atin bilang isang mananampalataya. Ganyan po ang layunin ng pagsugo sa mga alagad ng Panginoong Hesus noon pong panahong ito. Ang anihin sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ebanghelyo ay ang mga taong wala pa pong kaligtasan. Napakarami pa po nila, mga kapatid. At hindi po nagbabago ang atas sa atin maging sa panahon po natin ngayon. Tayo po ay naatasang anihin ang mga taong ito sa pamamagitan ng pagbabahagi sa kanila ng ebanghelyo. Now, after po ng pagsugo sa mga kapatid, samahan niyo ako at malapit na. Makikita ho natin ang panghuli nating punto, yung pagkaligtas ng mga Samaritano o pagkaligtas sa mga Samaritano, which is our last point. Tingnan niyo po yung dun sa verses 39 to 42. Makikita po natin ang isang napakagandang senaryo na sana po ay ninanasa natin at kinasasabikan po nating makita bilang mga mananampalataya. Ang sabi po sa verse 39, at marami sa mga Samaritano sa bayang yaon, yung bayang ng babaeng Samaritana kung saan itinuro niya, ibinahagi niya ang mabuting balita. Marami daw sa bayang yaon ang sa kanya ay nagsisampalataya dahil sa salita ng babae na nagpatotoo. Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Kaya nang sa kanya'y magsidating ang mga Samaritano, so dumating ang mga Samaritano sa Panginoong Hesus, ay sa kanya'y ipinamanhik nila na matira sa kanila at siya'y natira roong 2 araw. Ano sa tingin nyo ginawa ng Panginoong Hesus doon sa loob ng 2 araw? Nagbakasyon? Nakikain? Hindi po. Nag-Bible study. Itinuro sa kanila ng Panginoon ng mas malalim pa ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At lalo pa, sabi sa verse 41, at lalo pang marami ang mga nagsisampalataya sa kanya dahil sa kanyang salita. Dahil sa kanyang salita. Ito po ang ating instrumento, mga minamahal, para abutin ang mga tao sa kaligtasan. Hindi ho ang mga magagandang building o facilities. Hindi po kailangang maging komedyante ang inyong pastor para makahikayat ng tao. Ang kailangan lang po ng pastor ninyo at ng bawat isa sa atin ay ibahagi ang salita. Mga kapatid, kung mayroon tayong maaakay, dahil lang po sa sila'y ating tinutulungan, temporal, o dahil lang sila ay nagagawapuhan sa akin, o nagagalingan sa akin magsalita o magpatawa, mababaw po yung kanilang dahilan ng pagsama sa atin. Kung yun din po ang ating dahilan ng paghahanap ng iglesia, kasi doon maganda, kasi doon marami, kasi doon nakakatawa yung pastor, hindi nakakainip. Yung pastor natin, napakatagal mangaral. Di ba? Gutom na ako. Abay, kung yun lang ang dahilan ninyo sa paghahanap ng iglesia, mababaw. Mababaw tayo, mga kapatid. Kinakailangan, ang dahilan kaya ka sumasama sa gawain ng Panginoon, dahil doon, tapat na pinapangaral ang salita ng Panginoon. No matter kung iilan tayo, no matter kung wala tayong aircon, no matter kung mahirap tayo, for as long na pinapangaral natin ng tapat ang salita ng Panginoong Hesus, doon po tayo. Doon po tayo. Yun pang po ang dahilan, mga minamahal. Kaya sumama ang mga taong itong Samaritana. Dahil nakita nilang ipinapangaral ang salita ng Panginoong Hesus. And I hope, iyan din po ang dahilan kaya kayo sumasama sa amin. Kasi mga kapatid, kung kaya kayo sasama dito kasi matutulungan kayo pinansyal, o kaya matutulungan kayo kung may sakit kayo, mali kayo ng sinamahan. Kasi mayroong gobyerno para dyan. Bagamat hindi po masamang tumulong, pero mga kapatid, ang ating pangunahing tungkulin at tawag ay ipangaral ng tapat ang salita ng Panginoon. At ang sabi sa verse 42, sinabi nila sa babae, ngayoy nagsisampalataya kami, hindi dahil sa iyong pananalita, sapagkat kami rin ang nakarinig at nalaman naming ito ang
ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Sinabi ng mga taga-Samaritano o mga Samaritano, hindi na kami naniniwala kasi sinabi mo lang sa amin. Naniniwala na kami dahil narinig mismo ng aming tainga na ito nga si Jesus. Ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Gusto ko pong mapansin ninyo mga kapatid, lalo na po yung huling mga talata, hindi daw sila naniwala dahil sinilita lang ng babae, kundi ito'y narinig mismo nila mula sa ating Panginoong Jesus na siya ang tagapagligtas ng sanlibutan. Alam niyo po ba ibig sabihin noon, mga kapatid? Ibig sabihin, hindi lamang po ang ating Panginoong Jesus ang tagapagligtas ng mga Hudyo. Siya po ay tagapagligtas maging ng mga hintil o yung mga gaya nating mga hindi Hudyo. Hindi lang siya tagapagligtas ng mga mayayaman. Siya rin po ay tagapagligtas ng mga dukha. Hindi lang siya tagapagligtas ng mga edukado. Siya po ay tagapagligtas din ng mga walang aral. Hindi lamang po siya tagapagligtas ng mga relihiyoso. Siya rin po ay tagapagligtas ng mga taong walang pakialam sa kabanalan. Hindi lang siya tagapagligtas ng mga taong straight. Siya rin po ay tagapagligtas ng mga bahagi ng LGBTQ+ community. Hindi lamang siya tagapagligtas ng mga taong matutuwid. Siya din po ay tagapagligtas ng mga makasalanang gaya mo at gaya ko na, ito yung twist, nagsisi at sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kung ikaw yung tao na nabanggit ko, oras na ikaw ay magsisi at sumampalataya sa Panginoong Jesus, kahit sino ka pa, kahit ano nang kapalpakan ang ginawa mo sa buhay mo, ililigtas ka ng Panginoong Jesus. Lumapit ka lang sa Kanya nang mayroong bagbag na puso na nagsisisi, Ama, Panginoong Jesus, patawarin mo ko sa lahat ng aking mga nagawang pagkakamali at kasalanan. Narito ako ngayon sa iyo lumalapit na ako'y iyong iligtas. Ako'y sumasampalataya na sapat ang iyong ginawa sa krus para ako'y mapatawad. Si Jesus, mga minamahal, ang tagapagligtas ng sanlibutan. At yamang siya ay tagapagligtas ng sanlibutan, maaari natin itong ibahagi sa sino man sa sanlibutan. Maaari tayong umasa na kahit sino, nababahagi na natin ang ebanghelyo ng mabuting mabalita, pwedeng iligtas ni Jesus. At kung ikaw ay hindi pa ligtas, yamang si Kristo po ay tagapagligtas ng sanlibutan, maaari ka ding lumapit sa Kanya at magmakaawa na ikaw ay Kanyang kahabagan at iligtas. O mga kapatid, si Jesus, ulitin ko, ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, ikaw ba ay nagnanasa? Ikaw ba ay nagnanais? Ikaw ba ay naggugusto sa mga oras na ito na maging kasangkapan niya, gaya po ng babaeng Samaritana, na maibahagi ang napakagandang balitang ito, ang Jesus na ito ay tagapagligtas ng sanlibutan. Purihin po ang ating Panginoon. Magsitayo po tayong lahat, mga kapatid, at tayo po ay